Noong September 21, 2007, isang maaliwalas na umaga sana sa lungsod ng Kolkata, India. Pero sa bahaging riles ng tren sa pagitan ng Dumdum at Bidhanagar Road, isang nakakakilabot na eksena ang tumambad sa isang train driver. Habang dahan-dahang bumabagtas ang tren, may napansin siyang isang anino sa riles. Akala niya ay may natutulog lang. Pero nang malapitan, doon na siya kinabahan. Isang lalaki ang nakahiga, maayos ang pagkakalagay ng katawan, at ang kanyang kamay ay magkapatong sa dibdib na parang payapang natutulog. Pero hindi ito normal na pagtulog, sapagkat nakitaan siya ng malalim na sugat sa likod ng kanyang ulo at maraming pasa sa katawan. Isang bagay ang sigurado ang train driver. Hindi ang tren niya ang nakapatay sa lalaking ito. Walang bakas na nagulungan siya, para siyang sadyang inilapag doon. Ang lalaking ito ay si Rizwanur Rahman, 30 years old, isang respetadong guro ng graphic design. Pero sa likod ng kanyang simpleng buhay, may isang kwento ng pag-ibig na naging mitya ng kanyang buhay. Kung nais mong malaman ang buong kwento sa likod ng kanyang kamatayan, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all, para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Rizwanur ay isang tipikal na binata mula sa Park Circus. Lumaki siyang ulila sa ama, kaya naging napakalapit niya sa kanyang ina na si Kishwar Jahan. Matalino, mahusay mag-Ingles, at may pangarap si Rizwanur. Ngunit nagbago ang lahat nang pumasok sa klase niya ang isang 23 years old na babae na si Priyanka Todi. Si Priyanka ay hindi basta-bastang estudyante. Siya ay anak ni Ashok Todi, ang bilyonaryong may-ari ng Lux Industries, isang higanting kumpanya sa India. Kung iisipin, si Rizwanur ay nakatira sa isang maliit na inuupahang apartment, habang si Priyanka ay nakatira sa isang mansyong parang palasyo. Muslim si Rizwanur, Hindu naman si Priyanka. Sa mata ng lipunan at ng pamilyang Todi, ang kanilang pag-iibigan ay isang malaking kasalanan. Gayunpaman, sa kabila nito, nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. Bagaman alam nilang hindi sila papayagan, nagpakasal pa rin silang dalawa ng palihim noong August 18, 2007 sa ilalim ng Special Marriage Act. Akala nila, kapag kasal na sila, wala nang magagawa ang pamilya ni Priyanka. Pero doon sila nagkamali. Nang malaman ni Ashok Todi ang kasal, naggalit ang buong pamilya. Pumunta ang tatay ni Priyanka sa apartment ni Rizwanur, umiyak at lumuhod pa sa harap ng anak para lang umuwi ito sa kanilang bahay. Sinabi ni Ashok na masisira ang dangal ng kanilang pamilya. Pero ang totoo, hindi niya matanggap na isang simpleng Muslim ang nakatuluyan ng kanyang anak. Nang hindi mapilit ni Ashok Todi si Priyanka, dito na nga pumasok ang kapangyarihan ng pera. Ginamit ng pamilyang Todi ang kanilang koneksyon sa matataas na opisyal ng pulisya sa Kolkata. Kaya pinatawag si Rizwanur sa presinto ng ilang beses. Binantaan siya na kung hindi niya ibabalik si Priyanka, kakasuhan siya ng kidnapping. Dahil sa takot at matinding pressure mula sa mga pulis, napilitan si Rizwanur na pumayag sa isang kasunduan. Babalik muna si Priyanka sa bahay ng mga magulang nito sa loob ng isang linggo para magpalamig, at dapat ay babalik muli siya kay Rizwanur sa September 15, 2007. Pero pagdating ni Priyanka sa mansyon nila, naging preso siya. Kinuha ang kanyang cellphone at pinutol ang lahat ng linya ng komunikasyon. Sa kabila nun, nagkaroon pa rin ng pagkakataon na makapag-usap sina Priyanka at Rizwanur ng patago sa telepono, na pareho silang humahagulgol, nangangakong hindi maghihiwalay kahit anong mangyari. September 15, 16,
17. Lumipas ang mga araw pero hindi bumalik si Priyanka. Nawalan ng pag-asa si Rizwanur pero patuloy siyang lumaban para makuha ang kanyang asawa. Hanggang sa dumating ang trahedya noong September 21. Natagpuan ang kanyang bangkay sa Riles. Ang unang report ng pulisya, suicide. Sabi nila nagpakamatay daw si Rizwanur dahil sa lungkot. Pero ang publiko ay hindi naniniwala. Maraming tanong ang bumalot sa kanyang kamatayan. Bakit maayos ang pwesto ng katawan? Bakit walang bakas ng pagkasagasa sa kanyang mukha at dibdib? At bakit may mga pasasya na parang binugbog muna bago itinapon sa riles? Dahil dito, nagkaroon ng malaking protesta sa Kolkata. Kaya napilitan ang Central Bureau of Investigation o CBI na makialam. Kinumpirma nila na mayroong criminal conspiracy at pinilit talaga si Rizwani ng mga pulis at ng pamilyang Todi na hiwalayan si Priyanka na siyang nagtulak sa kanya sa kamatayan o ang tinatawag na abetment to suicide. Sa kabila ng pag-iimbestiga, wala pa ring nangyari sa pagkamatay ni Rizwanur. Hanggang ngayon, taong 2026, ang kaso ay nakabinbin pa rin sa korte. Maraming taon na ang lumipas, si Priyanka ay pinakasalan na ng ibang lalaking pinili ng kanyang pamilya at ang pamilya Todi ay nananatiling mayaman at makapangyarihan. Ngunit ang ina ni Rizwanur na si Kishwar Jahan, sa bawat paggising niya ay iisa lang ang hinihiling. Hustisya para sa kanyang anak na ang tanging kasalanan lang ay ang magmahal ng tapat. Ano sa tingin nyo? Pinatay ba si Rizwanur? O sadyang hindi na niya kinaya ang pressure? I-comment nyo ang inyong opinion sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento ni Rizwanur Rahman. Ako po si G. Maraming salamat.